Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papu Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo'y nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito ay napopoot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinutupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito ay gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, at sa mga nagsisimba via online. Isang magandang araw sa inyong lahat. Sa susunod na linggo, puwera bukas, tayo ay magdiriwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit. At simula nung Lunes hanggang ngayong araw, ang tema ng ating mga pagbasa ay tungkol sa paglisan o pag-alis ni Jesus. Paulit-ulit ako. Ganon din si Jesus, paulit-ulit, sinimulan nung Lunes hanggang sa mga susunod na araw, hanggang isang linggo yan. Paulit-ulit siyang nagpapaalam para harinawa, para sana, kapag wala na siya, hindi mawawala ang kanyang mga alagad. Di ba ganun yung nanay? Minsan parang sirang plaka, paulit-ulit, kasi alam niya malilimutin yung kanyang anak. Parang ganun din naman tayo. Kahapon nga, hindi na natin alam kung ano yung homily. Hello? Yung mga nandito kahapon, di ba? Wala na. Baka nga mamaya, pagkatapos kong sabihin na homily ko rin, wala na rin maalala. Paulit-ulit si Jesus sa kanyang paalala, sa kanyang bilin, sa kanyang utos. At hindi ko maisip kung ano ang nararamdaman ni Jesus sa nalalapit niyang paglisan. Pag malapit na ba ang pag-alis, anong nararamdaman mo? Di ba mas lalo ka parang hindi mapakali? Hindi ka naman na-excite kasi yung pag-alis mo, hindi ka naman mamamasyal, kundi iiwan mo yung mga maiiwan mo. Kaya hindi ko alam kung anong nararamdaman ni Jesus sa nalalapit niyang pag-alis. Iiwan niya ang kanyang mga alagad na minamahal, na para bang unti-unting nauubos ang oras dahil siya ay babalik sa kanyang Ama. Yung pakiramdam na ang dami mong bilin, pero kakaunti na lang ang panahon mo. Paano mo gagawin yun? Yung ang dami mo pang gustong sabihin, pero kaunti na lang yung oras. Yung marami kang gustong sabihin, pero kapag wala ka na, sana hindi maging kawawa ang iyong mga maiiwan. Kaya nga, siguro, binuod ni Jesus ang kanyang bilin sa kanyang mga alagad sa pagsasabing, alalahanin ninyo, walang alipin na higit kaysa kanyang Panginoon.
walang alipin na higit kaysa kanyang Panginoon. Sa paalalang ito, marami ang gustong sabihin ni Jesus. Kapag inuusig o kinaiinisan ka, ang sabi ni Jesus, alalahanin ninyo, walang alipin higit kaysa Panginoon. Ibig sabihin, una nang inusig at una nang kinainisan si Jesus, magrereklamo ka pa ba? Hello? Kapag nahihirapan o nasasaktan, magandang paalala to, na alalahanin ninyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung nahihirapan ka, huwag ka magreklamo. Una nang nahirapan at una nang nasaktan si Jesus. Parehas din yan at walang pinagkaiba sa paalala kapag kailangan magpakumbaba, kailangan maging mabuti, kailangan umunawa, o kailangan magpatawad. Alalahanin ninyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Walang dahilan para hindi maging mabuti sa kapwa. Dahil mas nauna nang nagpakumbaba, mas nauna nang nagpakita ng kabutihan, mas naunang umunawa at nagpatawad si Jesus. Ang dami palang ibig sabihin, nung paalalang iyon ni Jesus, na para bang lahat ng reklamo, lahat ng tanong, lahat ng daing at angal natin sa buhay, yun ang sagot. Kaya nga minsan, kung makapagreklamo tayo sa buhay, para bang hindi tayo dapat nahihirapan. Hindi dapat tayo nasasaktan. Hindi dapat tayo nakakaranas ng pagdurusa. Kaya nga, gano'n na lang tayo kung makapagreklamo sa Diyos. Pero ang hindi natin nauunawaan at ang hindi natin nababalikan, kung si Jesus nga naghirap, kung si Jesus nga nasaktan at nagdusa, sino tayo para magreklamo? Yung mga reklamador dyan, ang paalala ni Jesus, alalahanin nyo, walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Kaya nga, kapag minsan nahihirapan na ako o kapag minsan nasasaktan na ako, isa lang ang magandang gawin. Ano yon? Huminto. Tumigil. Parang paghirap ka na, aangal ka pa ba? Di ba hindi ka naman dapat umaangal? Ano ginagawa mo? Huminto ka. Kung nahihirapan ka na, hinto. Nahihirapan ka na sa gastos, di ba? O ihinto mo yung gastos. Pwede ba yan, Father? Oo, huwag kang gumastos. Kung nasasaktan ka na, edi huminto. Minsan, nasasaktan na nga tayo, hanap ka pa ng hanap ng iba. Nakikipag-boyfriend ka pa. Kala ko ba nasasaktan ka na? Tigil ka muna. Huminto ka na muna. Hirap ka na sa buhay. Wala ka naman tigil sa paggastos. Hinto muna. At walang ibang magandang paghinto, kundi ang kapiling ang Diyos. Kapag hirap na ako mag-isip, alam nyo, ang magandang pahinga at hinto, yung ginagawa nating debosyon tuwing Sabado. Yung debosyon sa mahal na ina, di ba? Meron tayong saglit na pahinga, saglit na paghinto, kasama ang mahal na ina. At doon, para bang bawas ng bigat ng isip, bigat ng dalahin, bigat ng alalahanin. Ang buhay sadyang mahirap. Hindi dapat yan para ireklamo. Dahil tandaan, walang alipin na higit sa Panginoon. Maliban na lang kung ang tingin natin sa ating sarili ay Panginoon, hindi alipin. Kaya ang ganda ng iniiwang bilin sa atin ni Jesus na bago pa mangyari
ang ating mararanasan at bago pa mangyari ang ating mga reklamo sa buhay, pinaaalalahanan na tayo na walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Mga kapatid, tandaan, walang dapat ipag-alala at ikapangamba kung bago pa man natin maranasan, naunahan na tayo ni Jesus na pagdaanan. Dahil alalahanin ninyo, walang alipin na higit kaysa kanyang Panginoon. Amen. Amen.